Na matapos ang kasal, lumapit sa akin si Mr. Charlie. "You're beautiful," he said. Hindi ko alam kung nang-iinsulto pa siya. Alam niya namang ayokong bagay na ito. "Mr. Charlie, alam niyo namang..." "Please, call me Dad," sabi niya at napatahimik ako. Paano ko naman magagawang tawaging ama ang taong sumira ng buhay ko? Ang taong inalis ang pagkakataon kong mabuhay ng masaya. Gusto ko mang isumbat sa kanya pero mas nangingibabaw ang lungkot ko. Wala akong ganang magalit. Ang gusto ko lang matapos ito. Gusto ko mapag-isa at iiyak ang lahat. "Kurt!" tanging bulong ko. Sian's perspective. Standing in front of me is this girl. I am observing her as she's letting out her vow. And honestly, her words are coming from somewhere. Hindi ko alam kung parte ba ng pagpapanggap niya ang sinasabi niya ngayon. When did I become her best friend and later on his boyfriend? Di ko alam pero habang pinapakinggan ko mga sinasabi niya, imbes na mainis, nalilito ako. Tila pakiramdam ko'y may pinaguhugutan siya. Her words sound substantial in my ear, like it really happened. She's saying every word with sincerity. Come on, Sian, don't be lost in her facade. She's only acting. That's her nature. Bumuntong hininga ko at ramdam ko ang kumukulong dugo, pero pilit ko ang kinakalmang sarili ko. I just let her say what she wants to say at nang ako na ang sumunod na magsasalita. Hindi ko na mapigilan at sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Ramdam ko ang kaba sa itsura niya. Tama yan, kabahan ka, Hailey Gaisano, cause I will surely find your reason kaya ka nandito ngayon. At kung paano mo naipikot ang tatay ko para pakasalan ako. Nang matapos ang kasal at kita ko ang tatay kong galit na nakatingin sa akin. Natutuwa akong makita siyang ganon. He deserved it. Hindi niya dapat ako pinilit sa kasal na ito. Lumapit naman sa akin si Mom at niyakap ako, sabay singit na bumulong sa akin. My poor son, I will never accept her as my daughter-in-law. Madiin niyang ibinulong bago ko mawala sa pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya pinansin dahil abala akong pinagmamastan ang babaeng na pangasawa ko at si Dad. Please call me Dad. Dinig kong sinabi ni Dad kay Hailey at layos pa ang ngiti niya rito. Napairap ako dahil naiirita ako sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung bakit patila gustong gusto siya ni Dad. I never seen her ever in my life. Kilala ko namang lahat ng anak ng kaibigan ni Dad kaya I'm 100% sure nakakakilala lamang siya ni Dad. And it is so suspicious na all of a sudden, bigla niya na lamang ko ipapakasa and worst, enforce. So it means may kinalaman ng babaeng to, especially that she's not from a wealthy family. Anong malay ko kung nais lamang ni kayamanan ng Wade family? She is so disgusting. Napakaunti lamang ng bisita at mas mabuti na rin yon. My dad is a well-known businessman in the city kaya naman mas pinili niya maging private wedding ang kasal namin to reduce issues. Dahil sigurado kung aalamin ng media kung sino ba ang mapapangasawa ng great son of Charlie Wade. At sigurado kung yun ay dahil ayang masirang pangalan ng pamilya namin. So why does he had to let me marry this girl? Matapos ang walang katapusang pagbati na kahit napakakaunti ng bisita, pakiramdam ko'y wala na yatang katapusan ang paglapit sa amin ng mga bisita ni Dad. I hate pretending like this. Congratulations, sabi ng Tito Felin ko sabay tingin kay Hailey na nasa tabi ko at initian niya. Congratulations, beautiful young lady. Napakaswerte naman ang pamangkin ko sa'yo. Napangiti siya. Nantahimik si Hailey at ako na may biglang napatawa ng mahina. Kaya naman napatingin silang dalawa sa akin. Sino ba namang di matatawa sa sinabi ni Tito? I am lucky to have her? Of course not. Isa siyang tinik sa dibdib ko. Are you okay, Sian? Tanong sa akin ni Tito at tumungo na lamang ako habang nakatingin kay Hailey na nakakaasar na tingin na tila ba pinagtatawanan ang loob ng isipan ko. Opo, Tito. Natawa lamang ako sa sinabi mo. Hindi ko alam pero hindi ba maliwanag sa kanila ang mga binitiwan kong salita kanina habang kinakasal kami? Natapos din ang kasal at ang handaan. Nag-aayos na ang mga katulong namin. Gabi na rin pala kaya napag-isipan kong maligo na muna at magpalit ng damit ko pagkatapos. Nagpalit ako na may kumatok sa pintuan. Who's there? Tanong ko. Habang isinusuot ang maninipis na may pagka-fit na long sleeve top ko. Ako po, sir. Sagot ni Nanay Teresita. Anong kailangan mo? Sir, pinapatawag ko po kayo sa baba ni Sir Charlie. Paliwanag niya. Napahinto ako sandali at huminga ng malalim dahil sigurado ako magtatalo lamang ulit kami ni Dad. Rolling my eyes, I answered. Sabihin mo, susunod na ako. Utos ko. Sige po, sir. Sabi niya at rinig kong pagkakbang palayos niya sa pintuan. Pinunasan kong muli ang buhok ko ng tuwalya para siguradong walang tumutulo na tubig. May pagkahaba din kasi ang buhok ko.
Pagkababa ko, nadatnan ko si Dad at si Dad na magkatabing nakaupo sa may couch. Nilibot kong mata ko, di ko nahagilap si Hailey sa paligid. Saan naman yung nagpunta? Pagtataka ko na mapansin kong matalim na titig sa akin ni Dad. Kaya naman palagay ko pinaalis muna siya ni Dad para makausap ako. Seryoso ko nakipagtitigan kay Dad. Dahan-dahan lumapit sa kanila at naupo sa may harapan nila. Ramdam ko pa rin na nagbabagang tingin sa akin ni Dad pero hindi ako natatakot. He never scares me anymore. Isang beses lamang. Yon ay nung sabihin niyang aalisan ako ng mana at palalayasan dito. You wanna talk to me? Tanong ko. Yes. What you said in your vow was really disrespectful. How dare you say that in front of those people and to Hailey? Galit niyang sabit. Ramdam ko mga kamao kong nanginig sa galit. I just said my sincere vow. Besides, okay lang naman ang sinabi ko. She can have my wealth and I'm okay with that. Sa palagay ko yun naman sigurong dahilan kaya nandiyan dito. Tama ba, Dad? Seryosong sabi ko habang nakatitig sa mga mata niya para maramdaman niya ang galit ko. You really changed, Sian? How dare you glare at me like that? Walang ginawang masama si Hailey. Sagot niya at naiinis akong marinig iyon. Pinagtatanggol niya pang babaeng yon? Ipinatong ko mga kamay ko sa sandalan ng inuupuan ko. Chin up and cross my feet. Alam kong ayaw na ayaw ni Dad na humarap ako sa ganitong postura. Napakayabang kasi ng dating at parang walang respeto. Pero yun ang gusto kong mangyari, ang mainis siyang lalo. Ipinagtanggol ninyo siya kung gusto niya. But I don't trust that woman, kahit pa ikaw, Dad. Pagkatapos ng ginawa mong to, hindi ko alam kung ama pa ba kita. Pagsagot ko sa kanya at napatayo na siya sa galit, pero hindi na siya pababa ni Mama at pinakalma. Napangisi na lamang ako. Stop, Charlie, baka mapano ka niyan, sabi ni Mom kay Dad at saka nilipat ang tingin sa akin. Sian, alam kong galit ka. Ako rin bilang nanay mo. But you don't have to act like that. Baka mapano ang papa mo. Tingin sa akin ni Mama. Bumuntong hininga ako pero hindi ko talaga mapigil ang magalit. I am sorry, Mom, but I'm done with this conversation. Sabi ko. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Sian? Galit na sabi ni Dad at wala akong magawa kundi manatili sa kinaupuan ko. Madami pa tayong dapat pag-usapan. Dagdag niya. Ano pa bang dapat Hindi ko natapos ang sinasabi ko na maramdaman ko na may tao sa likuran ko at nang lumingon ako'y nakita ko si Hailey. Her hair is wet and her makeup were removed. Di ko napansin na sobrang haba pala ng buhok niya. Nagtaas ako ng kilay at mas naiirita ako lalo kapag nakikita ko siya. Isa pa siyang sakit sa ulo ko. Hailey's perspective. Nakatitig ako sa salamin habang pinagmamasa ng mamahalin kong wedding dress. Dahan-dahan ko itong hinubad at nagpalamig muna ako sa umaagos sa tubig sa shower room. Nakaka-relax ang lamig na madali sa katawan ko. Pakiramdam ko naalis sa mga kinikimkim ko. Hailey, kaya mo to. Makakaalis ka rin. Balang araw makakalaya ka rin. Bulong ko. Nang lumabas ako matapos ko nagtagal sa loob ng shower room, agad namang tumingin sa akin si Sian at napakasungit niya akong tumingin. Parang kakainin niya ako ng buhay. Kulang na nga lang masuka siya tuwing nakikita niya ako. Kung alam niya lang mas nakakainis siyang tingnan. Nakakairita ang aura niya. Lagi na lang seryoso. Hailey, anak, halika, maupo ka. Biglang tawag sa akin ni Sir Charlie. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Isa pa siya. Bigla na lamang nag-iiba ang trato niya sa akin matapos ang kasal. As if we are so close at parang walang nangyari. Kinalimutan niya na ba ang ginawa niya sa tatay ko? How could he smile like that in front of me? At tinawag niya pa talaga akong anak. This family is a psychopath. Tahimik na lang ako lumapit sa kanila at naupo sa sofa pero hindi sa tabi ni Sian. Mag-asawa naman kami sa papel but never in our hearts. Dahil nandito na kayong dalawa, we have to discuss our situation. Dahil kasal na kayo at ganap na kayo mag-asawa, I want you both to get along. Don't worry, I won't ask for a grandchild. Siguro hindi pa ngayon. Mahinahon niyang sambit at tinignan niya si Sian at sunod niya naman akong tinitigan. Ang gusto ko lang magkasundo kayong dalawa at sa tingin ko, mangyayari yun if both of you will live in the ranch in Puerto Princesa. Matagal na rin namang walang bumibisita doon and your horses surely miss you a lot. Kaya it's time to be there. Sian, total yun naman talaga ang kinahiligan mo, ang alagaan ng mga kabayo natin. Paliwanag ni Sir Charlie. Nagulat naman ako nang biglang sumigaw sa Sian. What? No! That won't happen. I can live there if that's what you want but not with this woman. Pabalang nasagot ni Sian sabay tingin sa akin ng matalim. Bakit ba inis na inis siya sa akin? Kung tutuusin pareho lang naman kaming biktima dito Kung hindi niya gusto na naging asawa niya ako, well, the feeling is mutual. I never wanted this to happen. Hindi ko rin to ginusto kaya dapat nga magkakampi pa kami. But it turns out to be the opposite dahil galit kami sa isa't isa.
Sa gusto mo man o ayaw mo, Sian, pupunta kayo dahil sinabi ko, do not make me mad, my son. Alam mo na this time I won't be soft to you and you know why. Lahat nagbago na at ikaw ang dahilan. Nagtaka naman ako sa huling kataga na bintawan ni Sir Charlie. Na-curious ako kung bakit siya ang sinisisi niya. Ano ba talaga ang history ng pamilyang to? Hindi ko alam kung bakit ba galit na galit sa isa't isa ang mag-amang ito. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila, wala akong makitang dahilan ba't nadawit ako at ba't akong napili niyang ipakasal sa suplado niyang anak. Napakarami naman diyang iba. Yung tipong mayaman at kaya makipagsabayan sa anak niyang ito. Di na nakasagot si Sian. Tinitigan niya lang na masama ang ama niya at napansin ko naman nakatingin na masama sa akin ang nanay niya. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Hindi niya ba alam ang ginawa ng asawa niya sa akin ni Sir Charlie? Bakit ba parang ako pa tong namilit na ikasal kami? Ikaw, Hailey, ayos lang ba kung dun kay ni Sian? Tanong sa akin ni Sir Charlie. Nilingon ko siya at iniisip kung tama bang tanongin niya ako. Dahil kahit saan kami magpunta wala namang pinagbago. I am still a prisoner of this hell family. Bumuntong hininga na lamang ako at di na sumagot. Dahil kahit naman tumanggi ako, alam kong it's useless. Doon din naman ang bagsak namin. Okay, I will take that as a yes, sabi niya. For now, you two will stay here, dagdag niya. What? Pero Charlie, hindi pa ba sapat na pinakasalan na ng anak mo ang hampas lupang niyan? Dito pa talaga siya magpapalipas ng gabi. Matali na pagreklamo ng asawa ni Sir Charlie. Pero sa totoo lang, nasaktan ako sa itinawag niya sa akin. Alam ko namang mahirap lang kami, pero hindi niya dapat pang ipamukha sa akin. Halos isampal niya sa mukha kong salitang hampas lupa. Gusto ko maiyak pero pili kong nilalabanan ang emosyon ko. Ayoko magpakita ng kahit anong weakness sa harap ng pamilyang to. It will surely show them na hindi ako basta-basta lang na mahirap. Shut up, Odette. Baka nakakalimutan mo, she's our daughter-in-law now, so please, treat her like one. I did not want to hear those words again. Napayoko ako habang pinagtatanggol ako ni Sir Charlie. I hate him pero kahit papaano I am thankful to him dahil nagagawa niyang ipagtanggol ako. O baka naman dahil lang guilty siya sa ginawa niyang to sa akin. Tama, siya naman ang pulot-tuloy nito. If he did not kidnap me and force me to marry his son, edi sana di ganun kasungit magreklamong asawa niya. Fine, but I will never accept her. Sagot niya at nag-walk out siya. Hope you're okay now, Dad. Sabi ni Sian at sumunod naman na tumayo at umalis. Kaming dalawa na lang na matandang ito ang naiwan. Gusto ko rin mag-walk out but where should I go? Di ko naman to bahay. Lalong di ko alam kung saan po pwedeng mapag-isa sa lugar na to. Sir Charlie, ano ba talagang gusto mo at akong pinili mong ipakasal sa anak mo? Tanong ko. Di ko na mapigilan pang itanong yun sa kanya. Gumiti siya sa akin pero hindi siya nagsalita. Please sir, pumayag naman ako sa gusto mo, di ba? At least give me a reason. Pagmamakaawa ko but he didn't say anything. Huminga lang siya ng malalim at saka tumayo. Just take care of my son and yourself, Hailey, and please, don't tell my son about your father's death at ang dahilan kung bakit pumayag sa kasal. Alam mo na siguro kung ano mangyari sa tatay mo kapag pinaalam sa anak ko. Pagbabanta niya at sa kanya ako iniwan. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero isa lang ang alam ko. Napunta ako sa impyernong ito. Magagawa ko pa bang makatakas? Sian's perspective. Nasa loob ng kwartong ito kaming dalawa. Na babaeng ito, hindi ako makapaniwalang dito siya matutulog sa kwarto ko. Akala ko sa bakanting kwarto siya, pero pinilit ni Dada dito siya matulog kasama ko. This is torture. I hissed. I'm glaring at her. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan namin. Tinagmasdan ko ang mukha niya at pinagpapawisan siya. Nagtaas ako ng kilid, bigla akong tinaas ang dalawa kong kamay. At dinikit ko ito sa pintuan. Sa magkabilang gilid ng balikat niya at napansin kong bigla niyang tinaas ang kamay niya at tinakpan pa ang dibdib niya. At ramdam ko ang kaba sa itsura niya. I rolled my eyes dahil sigurado akong sa dumi ng isip niya hindi ako ganong klase ng tao. I am staring at her fearful eyes inside. Happy now? Masaya ka na bang kinasal tayo? So tell me, ano bang gusto mo? Tanong ko at rinig ko ang paglunok niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahina niyang sagot sa akin. Really? Hailey Gaisano, wag na tayong maglokohan. Paano mo napaikot si Dad para pilitin akong pakasalan ka? Money? Huminto ako at tatawa. Of course, imposibleng pera. Wala ka nga palang kayamanan. Kaya sabihin mo sa akin, what's special about you? Kaya mo ako naloko at ang dad ko. Sabi ko, di siya kumibo ng ilang segundo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Muling paliwanag niya at naiinis na ako. Tinulak ko ng madiin ng pinto at nilapit ko ang bibig ko sa tapat ng tenga niya.
Ramdam at rinig ko ang mabibigat na paghinga niya. I smirked to know how frightened she is right now. Dahan-dahan kong nilagay ang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya para mas marinig niya ako. Ngumiti ako at sumulyap sa nakakatakot niyang mga mata bago ko bumulong sa kanya. You better hide your secret well, my wife. Walang sikretong di nabubunyag. Nagkamali ka ng taong pinili. I don't trust anyone. Kaya kahit sabihin mong wala kang alam sa sinasabi ko, alam ko. Sa dulo ng utak mo nandyan ang sagot sa tanong ko. Ngisi ko at saka inalis ng kamay ko palayo sa kanya. At para siyang ribulto nakatayo sa harapan ko. I love to see her like that. I moved her away at lumabas ng kwarto. Hindi ko gustong makatabi siya sa kama. Not even in my dreams. Dahil isa lamang siyang bangungot. Nagtungo ko sa isang bar. Gusto kong iinom lahat ng sama ng loob ko. My dad betrayed me and my mom didn't have the courage to fight with my dad. Pare-pareho lamang silang lahat. Bigla na lang ako sinusurpresa sa mga hindi ko inaasahang pagkakataon. Mind if I join you? Dinig kong sabi ng babaeng naupo sa tabi ko. Tinignan ko naman siya. Nakasuot siya ng pulang fitted dress and her dress is too revealing. Her cleavage is exposing at napakaiksi ng suot niya. Nang itaas ko ang mga mata ko sa mukha niya, hindi ko maitatanggi. Maganda siya. She is wearing a red lipstick na bagay lamang sa suot niya at nakalugay ang blonde niyang buhok pero naka one-sided lamang ito. Napakaganda ng ngiti niya sa akin at ang mga titig niya nakakapang-akit. The seat is yours. Ngiti ko sa kanya at ngumiti siya sa akin. So, are you alone? She asked and I just nodded my head as a response. Oh, let me guess, heartbroken? Tawa niya at napatawa na lamang din ako. Nope, just exhausted. Gusto ko lang na magpalamig ng ulo, sagot ko. Baka gusto mo tulungan kita. Sabi niya at nilapit niya ang upuan niya sa akin saka pinulupot niya ang mga kamay sa leeg ko. Binitawan ko ang shot glass na hawak ko at tinitigan ang mga mata niya. And how do you think you can help me? I asked in a teasing voice and she chuckled. Playing innocent, huh? She grinned. Well, I'm not. Anong malay ko, baka mali pala ako ng akala. Iba palang nasa isip mo sa iniisip ko. Sagot ko at naramdaman kong pagpihit ng yakap niya sa leeg ko, kaya naman mas lumapit pang ulo niya sa akin. She bit her lips, inviting me to kiss her. I smirked and traced my fingers around her lower lip and lifted her chin. I moved my head near her. Ngumisi ako na makita kong pinikit niya ang mata niya nang ilapit ko pa lalo ang ulo ko. I am not a man who gets interested in cheap girls like you. Mahina akong bulong sa tenga niya. At bigla niya naman akong sinampal. I don't trust women, especially someone like her. Mga babaeng pilit na naghahanap ng mayayaman sa bar na ito. How dare you? She yelled at kumisi lamang ako sa kanya. Binuhos niya sa akin ang iniim ko alak, tsaka nag-walk out. Natawa na lang ako ng mahina at di ko na binigyang pansin ang mga matang nakatingin sa akin and just asked the waiter to serve me drinks. Hindi ko alam ilang bote bang ininom ko. Ramdam ko pa ang paghihilo ko pero kaya ko pa naman ang sarili ko. I drove home and went straight to my room. And the moment I opened the door, I saw my disgusting wife, sleeping in my bed. Lumapit ako sa kanya at pinagmasdan siya. Pero na makaramdam ako ng galit, agad akong lumayo dahil baka magdilim ang paningin ko at baka masakal ko siya. But then I was stepping backward na makaramdam na ako na matinding pagkahilo at napatumba ako pero nagawa akong humawak sa kama to support myself from failing, but then I realized that I'm not holding the bed, kundi ang dibdib niya at biglang bumukas sa mga mata niya. Damn you, hand!